Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good all the time. God is good all the time. Luma na po yan. May bago na po. Ano po yung bago? Ang bago po, pag sinabing God is good, sabihin nyo, sobra-sobra. Amen? Kasi po, ang kabutihan ng Diyos, sobra-sobra. Subukan po natin. God is good. Sobra-sobra. God is good. Sobra-sobra. Pag kayo po ay nalulungkot, pag kayo po ay nabibigatan, pag kayo ay napapagod, pag kayo ay nagsasawa na, pag kayo ay nalilito, at gusto nang gumawa ng kasalanan, paniwalaan niyo po that God is good, sobra-sobra. Hindi ka makakatanggap ng sobra-sobra kung hindi mo pinaniniwalaan na mabuti ang Diyos. Amen? Bakit ikaw ay nalulungkot at minsan kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba? Bakit minsan ba gusto mo nang sumuko dahil nakakalimutan mo, mabait at mabuti ang Diyos. Amen? Amen? And God is so good to all of us because we have been given another new day. Kayo pong nandirito, lahat po ng mga nanunood, nakikinig, binabati po natin sila. Yung ating po mga kapatid dito sa parokya, yung ating mga kapatid na Pilipino, nasa ibang bansa, nakikinig po sila. Yung ating mga kapatid na nakikinig po sa radyo, live po tayo ngayon sa Veritas. Ginigreet po natin ang ating mga kapanalig. Kumusta po kayo? Tayong lahat ay nandirito. Ito ay plano ng Diyos. We are here because of God's grace. Kayo po ay nandirito not by accident, but by God's grace. Please close your eyes for a moment. And let us feel the presence of God in our midst. Sabihin po natin, halina, Poong Jesus. Halina sa aking isip. Halina sa aking puso. Halina sa aking buhay. Manatili sa aking buhay ngayon. Amen. Ang title po ng ating Advent Recollection para sa araw na ito, para sa taon na ito ay New Beginnings. Sino ba sa atin dito ang ayaw ng isang bagong simula? Marami po sa atin, ito yung hinahanap. Yung magsimula muli. To have a new start in their life. Dahil napakarami po sa atin may pinagdadaanan. Marami sa inyo, maaaring nawala na yung kilig ng pagsasama niyong mag-asawa. Baka hindi na kayo pinapansin o lumamig na yung inyong damdamin sa kanila. Marami sa inyo pinagdarasal yung mga asawa nila. Alam ko po yan. Dahil marami po ang nagme-message sa akin, nagpapadasal, humihingi ng advice. Number 1 na problema, asawa. Amen? Naglolokong asawa, nagbibisyong asawa, hindi na umuuwing asawa, may ibang inuuwian na asawa. Yan po yung problema. Marami din po nagpapadasal, maraming utang. Patong-patong, hindi mabayaran. Marami din po nagre-request na gumaling. Hinihingi sa Diyos ang lumakas, ang iligtas ang kanilang minamahal na may sakit. Marami din po pinapanalangin na magbago ang ugali ng kanilang mga anak. Porket ba ngayon na may trabaho na, lumalaban na, kala mo kung sino na, kung makapagsalita, alam na ang lahat.
nakalimutan na kayo'y nanay o tatay? Di po ba? Marami tayong hinihiling sa Diyos na sana baguhin, mag-umpisa muli. At minsan, hinihingi natin na sana merong genie, na totoo ang genie. Sana totoo na merong magic wand. Sana totoo na merong isang button na pag pinress mo, restart. Kamuka, pag guminto yung computer mo, gusto mo na magbago muli, mag-restart muli. Napakadali, hindi po ba? O kaya pag hindi mo gusto yung iyong pinapanood, isang lipat lang, mapapalitan mo doon sa mas masaya, mas maganda na pinapanood. Pero yan po yung bad news. Na walang genie, na walang magic wand, na walang restart button sa ating buhay. Ano po ang meron? Ano po ang good news? Ang good news po ay merong Diyos na nagsisimula muli ng ating buhay. Merong Diyos na tutulong sa iyo para baguhin ang iyong buhay. So ang tanong, what do you want to restart in your life? Ano ba ang gusto mong baguhin ng Diyos sa iyong buhay? Hindi ko po alam kung alam niyo mga bagay na ito. Na ang Marriott Hotel, yung sikat po na mga hotel, nag-umpisa po yan, nagtitinda lang ng root beer. Dati po, yan lang po ang produkto niya. Pero ngayon, tingnan niyo po, nagpapaupa ng mga kwarto para sa mga bakasyonista. Dati tindahan lang po, sari-sari store. Pero tingnan niyo na po ngayon, ang daming mga location, napakayaman, hotel chains. Hindi ko rin po alam kung alam niyo na ang Nintendo, dati po, ang produkto po niyan binebenta playing cards. Pero ngayon ang Nintendo, nagtitinda po ng mga gaming consoles, mga games, laruan sa mga bata. Hindi ko rin po alam kung alam niyo po na ang Samsung, dati po ang tinitinda noodles. Pero ngayon, pag sinabing Samsung, ano po ang mabibili niyo? Cellphone, appliances. Pero dati po, noodles and dried fish. Parang palengke lang po. Yan po ang produkto ng Samsung. Hindi ko rin po alam kung alam nyo, ang Colgate dati, ang tinitinda niyan, sabon. Diyan po nag-umpisa ang Colgate. Pero ngayon, pag sinabi mong Colgate, toothpaste. Ang tawag ng mga tao sa lahat ng toothpaste, Colgate. Hinahanap, Close-Up, Sensodyne, hindi po ba, no? Pero tingnan niyo po, nakikita niyo sa screen, yan po yung unang produkto ng Colgate sabon. Pero ngayon sumikat sa toothpaste. Hindi ko rin po alam kung alam niyo na ang Avon, ang unang produkto po niyan ay libro. Pero ngayon pag sinabi mong Avon, ano po ang mabibili niyo? Iba-iba na po, no? Bumibili kayo siguro ng Avon, no? Ako po, deodorant. Pero ang unang produkto po, libro. Napakalayo. Libro ngayon, mga beauty products, pampaganda. Hindi ko rin po alam kung alam nyo na ang Nokia, ang unang produkto po, papel. Pero ngayon, pag sinabi pong Nokia, ano po ang mabibili nyo? Cellphone. Ang tibay po ng 3210, no? Yan yung magandang cellphone. Pag nabagsak mo, abang gumagana. Ngayon, pagkamahal-mahal ng iPhone, 80,000, 90,000, hanggang 100,000. Konting gas-gas lang. Pag hindi mo lang ma-charge, nasisira na.
Yung ngang 3210, pag may kaaway ka, batuhin mo. No? Maho-hospital. Gumagana pa. Pero tingnan niyo po, papel ang unang produkto ng Nokia. At hindi ko po alam kung alam niyo na dati po, ako po ay isang mahiyaing pari. Pero ngayon, ang kapal-kapal na ng mukha ko, nagsasalita sa harap ng napakaraming tao. Paano po nangyari yun? Kagustuhan ko po ba? Hindi ko po kagustuhan. Kagustuhan ng Diyos. Dati po, masaya na ako sa loob ng simbahan. Masaya na po ako na nagmimisa, masaya po ako, pinaglilingkuran ko ang aking mga parokyanos. Pero ano po nangyari? Dahil po sa pandemya, nainip po ako, wala akong ginagawa. Sabi po ng aking kapatid, bakit hindi mo upload yung mga homily mo? So, sinubukan ko po. Yung unang-unang homily ko po, hindi ko alam kung alam nyo. Yan po sabi ko, pag may naninira sa'yo, pag may ayaw sa'yo, pag sinisiraan ka, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mas mabait ka kesa sa kanila. Mas magaling ka kesa sa kanila. Mas may ginagawa kang mabuti kesa sa kanila. Mas maganda ka kesa sa kanila. At mas gwapo ka kesa sa kanila. Ibig sabihin, bakit sinisiraan ka? Bakit ayaw ka? Bakit para sa kanila masama ka? Naiinggit sila sa iyo. Amen? Narinig po ni Angel Locsin yun. At nung panahon na yon, uso po yung mga community pantry, hindi po ba? Kinuha po niya yung boses ko, nilagay doon sa kanyang video, dahil ang dami po mga tao, siya na nga yung nagkakawang gawa, siya na nga yung tumutulong, sinisiraan pa siya. At nung narinig po ng ibang tao, aba, hinanap ako. Doon na po nag-viral. Alam niyo po, napapagod po ako pag humaharap ako sa mga tao. Pero ito po yung tawag ng Diyos. Sabi ko nga po, hindi ko po ito kagustuhan. Kagustuhan ito ng Diyos. Pero ano po ba ang punto? The point is, remember this. Where you are doesn't mean to be your ending. Kung nasaan ka ngayon, hindi ibig sabihin, yan din ang iyong katapusan. Kung paano ka nagsimula, hindi ibig sabihin, yan din ang pagtatapos ng iyong buhay. Kaya napakaganda. Kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay nalilito, kung ikaw ay naliligaw, hindi ibig sabihin forever ka na lang dyan. Amen? Where you are, where you have started, doesn't mean to be your ending. Yun yung mabuting balita. Ang tanong ay, paano umpisahan muli ang buhay? How can we start our life once again? Meron po akong 5 hakbang para umpisahan niyo muli ang iyong buhay. 5 steps on how you can start your life once again. Ang una po, stop and change course. Yan po yung una. Isa pong bagay na hindi alam na napakaraming tao tungkol sa akin, ay ako po ay huminto sa aking pag-aaral, pagpapari. Binigyan po ako ng oras sa panahon ng mga pari para makapagtrabaho sa labas. At 1 taon po ako ay nagtrabaho sa Maynila. Doon ko po naranasan kung paano mag-commute. Dahil bata pa lang po ako, high school, pumasok na ako sa seminaryo, wala po akong kaalam-alam sa buhay sa labas. So, nung nagtatrabaho po ako doon sa Maynila, naranasan ko po ang mag-commute, una sa tren. Pero ayaw ko po sumasakay sa MRT, sa LRT. Bakit? Kasi po pag sumasakay kayo doon, parang digmaan. Bakit po digmaan? Pag naghihintay ka ng MRT, napakarami ng mga tao,
Yung mga nasa loob ng MRT o ng tren, gustong lumabas, yung mga tao sa labas gustong pumasok. Ano po nangyayari? Pagkabukas po ng pintuan ng tren, sugura ng mga tao. Ako po, naiipit ako. Dahil tinutulak ka ng mga tao doon sa loob, yung mga tao naman sa loob, tinutulak ka palabas. Ilang minuto lang po. Napakaraming beses muntikan na po ako naipit. Pag nandun naman po ako sa loob, sobrang init po. Pagpasok niyo po doon sa opisina, pawis na pawis ka na. Kaya sabi ko, ayoko na mag-tren. Ang ginawa ko po, sumasakay na ako ng bus. Yung aking pong trabaho doon sa Mall of Asia. Nagbo-boarding house po ako sa Pasig. So sumasakay po ako ng bus doon sa EDSA, papunta po doon sa MOA. Pag sumasakay po ako sa bus, anong aking ginagawa? Pag nakaupo po ako, may nakita akong babae na hindi nakaupo, siyempre bilang gentleman, papaupuin ko. Hindi po ba? Lalong-lalo na pag maganda. Father, pag hindi maganda, paupuin din. Bakit papaupuin? Para hindi mo nalang makita. Joke lang po. No? Siyempre, pag matanda, pag buntis, no? Basta't babae. Hindi po ba? Yun po yung aking ugali. Pag ako nakaupo, meron ng iba sasakay, tatayo na ako, papaupuin ko sila. Pero meron pong isang karanasan hindi ko makalimutan. Nung minsan ako po ay papasok na sa trabaho, nakabas, nakaupo po ako. Meron pong isang babae, sumakay. Maganda. Pagkakita ko po sa kanya, tinignan ko siya, tumayo ako. Alam niyo po, pagtayo ko, itong babae, bigla ba naman nagwala, sinigawan ako. Sabi sa akin, bakit ka tumayo? Bakit ka tumayo? Sabi, bigla po ako. Sabihin mo sa akin, bakit ka tumayo? Alam mo, ako, feminista ako. Gabriela kami. Pinaglalaman namin ang karapatan ng mga babae. Magkamukha lang tayo. Kung ikaw, kayong mga lalaki, kayo yung tumayo, kami din. Kaya din namin tumayo. Anong tingin mo sa amin? Mahina? Anong tingin mo sa amin mga babae? Hindi namin kayang tumayo? Kamukha niyo mga lalaki? Minamaliit niyo kami? Sabihin mo sa akin, bakit ka tumayo? Bakit ka tumayo? Sabi ko po, sinigawan ko din. Tumayo ako kasi bababa na ako! Para! Minto po yung bus. Che! Sabi ko sa kanya, bumaba po ako. Pagkababa ko, sige, alis na! Sabi ko sa bus. Umalis po yung bus. Hinintay ko pong umalis. Meron pong padating. Para! Sumakay po ako ulit. Hindi naman po talaga ako bababa doon eh. Sorry po, nagsinungaling ako. Pero bakit ko po ginawa yun? Kasi po, ayaw ko pong makipag-away. Hindi ko naman kakilala yung babae. First time lang namin magkita. Bakit ko sisirain yung aking araw na pakikipag-away sa kanya? Ang dami ko pang trabaho. Alam niya po, kung ayaw mo, pwede kang huminto at umalis. Maiksi lang po ang buhay natin para ubusin mo ang lakas mo, ang oras mo, ang panahon mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. And remember this, my dear friends, what you don't resist, persist. Uulitin ko po yun. What you don't resist, persist. Ibig sabihin, pag hindi mo nilalabanan, pag hindi mo sinusuway, pag hindi mo pinagsasabihan, magpapatuloy yan. What you are not changing, you are choosing. Magandang aral po. Ano mang bagay na hindi mo binabago, pinipili mo. Kung ayaw mo, huminto ka, palitan mo, mag-iba ka. Palagi ko po sinasabi yan sa mga taong may problema. If you don't want it, then remove it.
If you don't want the things that are happening in your life, then change your situation. You're not a tree. Hindi po kayo halaman. Hindi naman kayo nakabaon dyan. Pwede kang umalis. Pwede mong sabihin na stop, hinto, ayaw ko na. At wala pong problema doon. The Lord understands that. Remember that you should not be a victim of your bad circumstances in life. So that is my reminder. If you don't like the journey, then stop, change course. Get off. Mababasa niyo po sa Biblia ang Diyos. Marunong magpahinto. Noong pong lumilipat, tumatakas, ang mga Hebreyo laban sa mga Egyptians, anong ginawa ng Diyos sa dagat? Di ba? Pinahinto niya, hinati niya. Kasi kung hindi niya papahintuin, walang magbabago sa buhay ng mga tao. Mananatili sila mga alipin. Di po ba? Remember that when Jonah was running away from his mission, pinahinto siya ng Diyos. Nagpadala ng isang unos, ng bagyo. Kasi kung tumakas, pinabayaan ng Diyos itong si Jonah, paano na lang ang mga tao? Hindi sila magbabago doon sa bayan ng Nineveh. Di po ba? Tandaan din po natin that when Joseph wanted to divorce Mary, anong ginawa niya? Pinahinto doon sa panaginip. Kung nagtuloy-tuloy doon sa kanyang balak, plano, itong si Joseph, paano yung kaligtasan natin? Walang maggagabay din na pangalawang ama para sa ating Panginoon. Hindi po ba? A restart is possible only when you stop. Kung gusto mong ayusin ang iyong sasakyan, kailangan hintuan mong gamitin. Amen? Tandaan po natin yan. If you want things to change, you need to stop. Nandyan po yung sa screen nyo, ang picture ng mga Beatles. Mga kapanahunan nyo po yan, no? Nanood po ba kayo ng concert ng mga Beatles? No? Bakit napakaganda po ng mga kanta ng mga Beatles? Ito po yung nabalitaan ko. Ang ganda po ng kwento. Ang gaganda ng mga kanta nila kasi pinag-iisipan ng mabuti. Pag gumagawa daw po ng kanta ang mga Beatles, magkukulong po ang mga yan sa isang kwarto, sa isang apartment, for weeks, for months. At dahil po napipilitan sila, nandun lang sila, makakagawa sila ng bagong kanta. Hindi sila makakagawa ng bagong kanta kung nagtutur sila, kung tumutugtog sila. Hindi po ba? Kailangan nilang huminto, kailangan nilang tumigil para makagawa ng bagong kanta. At ganyan din po sa buhay natin. Bakit hindi ka nakakagawa ng mabuti at maganda sa buhay mo? Kasi hindi ka pa huminto, hindi ka marunong humigil sa buhay mo. Even God stopped and rested after He created the world. Hindi po ba? Tandaan niyo po, banal ang taong humihinto at nagpapahinga. Sino pong hindi nagpapahinga? Ang demonyo. Si San Pablo, siya po ang nagsabi niyan. Resist the devil. The devil is prowling like a lion. Hindi natutulog ang demonyo hanggat hindi niya nakuha ang iyong kaluluwa. Tandaan niyo po, banal ang mga taong natutulog. Si Jacob, natatandaan niyo po, natutulog siya sa Old Testament. Nung napaniginipan niya, isang anghel, nakipag-wrestling daw siya dito sa anghel, kaya nga binless siya. Sa niya natagpuan ng Diyos habang natutulog siya. Si San Jose po, natulog siya doon sa kinausap ng anghel.
Tanungin niyo man po mga pare, pag kami po ay nagre-retreat, isa pong habilin sa amin, you need to rest, you need to sleep. The first priority ng retreat, ng recollection, rest, sleep. Pag hindi ka natutulog, anong ibig sabihin? Nag-aalala ka. Hindi po ba? At ang taong nag-aalala, malayo ang puso sa Diyos. Ang taong nag-aalala, mahina ang pananampalataya sa Diyos. Bakit si Jesus kaya niyang matulog doon sa bangka? Kasi buo ang kanyang tiwala at pananampalataya sa kanyang Diyos Ama. Amen? Banal ang mga taong marunong huminto, matulog at magpahinga. Huwag niyo naman ako tutulugan ngayon. Pero kailangan natin ito, kamukha po, ang ginagawa niyo, nakaupo kayo dyan, nakikinig. Kasi kung palagi kang on the go, palagi kang nagtatrabaho, tanungin mo yung tao, para saan? Minsan nakakalimutan na niya, hindi ko alam. Lagyan mo ng gasolina ang sasakyan, palaging umaandar yan, pero tatanungin mo sa driver, saan papunta? Hindi ko alam. Ano mangyayari po doon sa sasakyan na yon? Masisira at mawawala. Amen? So my dear friends, this is my question to all of you. What should you stop now in order for your life to restart? Anong kailangan mong hintuan sa buhay mo para mag-umpisa muli? Alam ko po, marami kayong opinion sa ibang tao, sa asawa nyo, sa mga anak nyo. Palagi sinasabi sa akin, Father, dapat hintuan na niya yung ganyan, hintuan niya yung ganito. Father, dapat magbago na siya, ganito, ganyan. Hayaan niyo muna po yung ibang tao. Umpisa niyo po sa sarili niyo. Amen? Yung tanong, ikaw muna. Kasi kung gusto mong magbago ang ibang tao, dapat baguhin mo muna ang iyong sarili. Amen? Magandang tanong niya, ano dapat ang aking hintuan sa aking sarili para mag-umpisa ang isang pagbabago? Pangalawang hakbang para sa pagsisimula muli. Take action. Ulitin niyo nga po. Take action. May papakilala po ako sa inyo. Ito po ay isang lizard, isang butiki. Ang pangalan po ng butiking ito ay si Larry the Lizard. Maliit po, bata-batang butiki o lizard. Tinuturuan po siya ng kanyang ama kung paano maging isang magaling na butiki. Kasi po, dahil bata pa, hindi pa siya makakuha, makadakip ng sarili niyang pagkain, mga insekto. So, tinuruan siya ng kanyang tatay kung paano gumapang, paano lumundag, paano maglakad sa mga dingding, no? All of these skills, no? Stalking, running, jumping, crawling. Talagang nag-aral po na mabuti itong si Larry sa kanyang ama, no? At nung nakita na po ng tatay na medyo magaling-galing na siya, sabi, Larry, initiate na kita. Kailangan binyagan ka na. Ikaw na mismo ang humuli ng insekto mo. Hindi naman forever akong manghuhuli ng iyong pagkain. So, very proud naman po itong butiking ito. Sabi niya, ito na yung unang hunting ko, paghuli ng insekto. At pag nakuha ko na ito, pagmamalaki ko sa mga ibang butiki na ako'y isang lalaki na ngayon, matanda, no? Na mature na ako. So, tinulungan po siya ng tatay niya maghanap ng unang pagkain niya, insekto. The first prey. At nakakita sila ng maliit na insekto. Sabi niya, yan, Larry ha? Ayun na, no? Babantayan kita. Titignan lang kita. Pero gusto ko, ikaw na ang dumakip, kumuha, kumain. Yung insektong yan. So, excited po itong si Larry. At in-apply niya yung mga tinuro ng tatay niya. Talagang gumagapang, paunti-unti, no? Tahimik na tahimik. At nung malapit na po siya doon sa insekto, lulundag na siya, biglang napatigil siya. Bakit?
Kasi meron po pumasok sa isip niya. Sabi, sandali. Baka masyado akong malayo. Lalapit pa ako ng konti. Lumapit siya. Nung lumapit siya, lulundag na siya, huminto siya. Sandali. Baka masyado akong malapit. Sabi. Lalayo muna ako ng konti. At baka pupunta ako dito ng konti sa aking kaliwa. So, paunti-unti, kaliwa. At yan, ready na. Sabi niya, nakikita na niya. Lagot ka sa akin, no? Makupag nahuli kita. Ito na, yung pagkabinyag ko, no? Magiging full-fledged. Nabutiki na ako, hindi ako pagtatawanan ng mga tao. Pero nung lulundag na siya, napatigil siya. Sabi, sandali. Baka masyado naman akong malayo to the left. Punta muna ako dito sa aking right, no? Papunta po siya doon sa right. Habang papunta siya doon sa right, no, sa kanyang kanan, bigla-bigla, meron pang isang butiki na dumating at alam niya pong ginawa, yung kanyang dapat kakainin, napakabilis, sinubo, kinain, at tinangahi. At na-shock na bigla itong si Larry. Umiiyak, bumalik sa kanyang tatay, sabi niya, "Tay, napaka-unfair ng buhay. Bakit anong nangyari?" Sabi, "Nakita mo nangyari? Hinahanda ko ang aking sarili, dapat kukunin ko na, makakain ko na itong insekto. Pero bakit merong ibang dumating na butiki? Hindi ba niya nakikita na sa akin yun?" Hindi pantay ang buhay. Napaka-unfair ng buhay. Life is so bad. It's evil. It's unfair. It's unjust. Sabi po ng tatay na lizard na butiki, sabi niya, "Larry, life is not unfair. Ang problema, isip ka na ng isip, nandyan na. Kung may ginawa ka, kumilos ka, de sana nakuha mo. Huwag mo sisihin ang buhay. Sisihin mo ang sarili mo." Amen? Kasi ang problema po natin, that we have a sickness, sakit. We are a victim to the sickness and illness of analysis, paralysis by analysis. Paralysis by analysis. Bakit naninigas ka? Bakit wala kang magawa? Kasi nag-iisip at nag-iisip ka. At yan yung sakit ng napakarami sa atin. We are overthinkers. Kaya hindi nag-uumpisa, nagkakaroon ng bago sa iyong buhay dahil wala kang ginagawa. Hinahayaan mo na umandar ng umandar ang iyong isip. Ang galing ng mga isip na ito eh. Ang galing yung gumawa ng drama. Hindi po ba? Paggalit ka sa isang tao, iniisip mo kung paano ka makakapaghiganti, kinekwenta mo yung mga ginawa mo dati sa kanya. Hindi po ba? Pero walang mangyayari sa iyong buhay kung wala kang gagawin. Huwag niyong hayaan na maging biktima kayo ng inyong mga isip. Amen? Sometimes we cannot free ourselves from sadness. Lahat naman po tayo nalulungkot. Pero tandaan niyo po ito. Okay lang malungkot. Huwag ka lang maging malungkot na matagal. Hindi mo mawawala o maaalis sa sarili mo magalit. Pero huwag mong hahayaan na magalit ka hangga-hangga. Amen? Minsan, normal lang mag-alala, matakot. Pero, huwag mong hahayaan na manigas ka dahil sa iyong mga takot. Tandaan niyo po, where fear ends, your life begins. Amen? Ano po ang sikreto ng tagumpay? Tandaan niyo po ito. That you need to show up in order to be successful. Ano man pong aspeto ng buhay yan. Sa pagninegosyo, kahit na umuulan, umaaraw, di ba? Kailangan magbukas ka ng tindahan.
Paano ka kikita kung hindi ka magbubukas, kung hindi ka magtatrabaho, kung hindi ka magpapagod? Yung mga iba, basta't makabenta lang ng minsan, okay na. Pero nagrereklamo naman na mahirap daw ang buhay. Hindi po ba? You need to show up, you need to take action, you need to do something in order to become successful. You want your marriage, your relationship to be successful? Anong kailangan nyo gawin? Dapat araw-araw naglalabing-labing kayo. Amen? Eh yung mga iba, kailan yung huling paglalabing-labing nung kanilang honeymoon? Kailan pa yon? Panahon pa ni Mahoma. Ilan ng 19 kopong-kopong yan? 50 years ago. Diyos ko po, yun na yung last na hinalikan mo siya. Yun na yung last na sinabihan mo siya ng I love you. Eh magbabago talagang asawa mo, magiging mabuting inyong pagsasama kung araw-araw sinasabihan mo siya, I love you. Kumusta ka na? Di po ba? Paano ka makakakuha ng bunga kung wala ka naman tinanim? Kahit naman po ang ating Panginoon, tandaan nyo, di ba? Kahit na ano po, yung lupain, nagtatanim siya. Kahit na may bato, kahit na matinik, kahit na ito po ay mainit, walang tigil sa kanyang action, sa kanyang pagkilos, sa kanyang paggawa. Hindi ka magtatagumpay kung hihinto ka lang. Huminto ka, pero pagkatapos mong huminto, ano kailangan mong gawin? Kumilos ka, magtrabaho ka. Ganyan din po sa buhay kabanalan. Paano ka magiging banal o mabuti hindi ka naman nagsisimba? Yung mga iba nagsisimba lang pag birthday nila, o kaya naman pag namatay na sila. Ayan, Pasko, darami na naman ang mga tao. Pagkatapos ng Pasko, wala na naman. Sapat na ba yun? Kung hindi ka palagi kikilos, gagawa, hindi ka magtatagumpay. Tandaan niyo po ito. No? Don't wait for your life to be perfect for you to act. Maraming mga tao ganyan. Hinihintay na magkagana, hinihintay na matapos ang problema, mabayaran ang mga utang, magbago ang kanyang asawa para maging masaya. Pero hindi po magiging perpekto ang buhay. Hindi naman palagi ang buhay ay susunod sa iyong kagustuhan. Amen? Meron at merong problema, meron at merong pagkukulang, meron at merong bagay na hindi mo gusto. Pero yan ba ang magiging sagabal? Para hindi ka kumilos, para hindi ka gumawa, para hindi mo magawa yung kailangan mo gawin sa iyong buhay. Don't wait for your life to be perfect for you to act. Baka pag wala kang ginawa, ikaw ay pag-iwanan. Tandaan niyo, ang buhay ay parang bisikleta. Pag huminto ka, matutumba ka. Bakit nagdidiretso-diretso ang bisikleta? Kasi nagpapadel ka. Hindi po ba? Kahit na it is wobbly, kahit na parang ikaw ay babagsak, sige, diretso lang. Yun yung sekreto. Huwag mong iisipin na babagsak ka na. Ang isipin mo kung saan ka papunta. Yun yung mahalaga. Hindi po ba? Remember, Jesus always tells us to act. Yung mga may sakit, paralitiko, ano sinabi niya? Tumayo ka. Dalhin mo, buhatin mo, yung banig mo. Hindi nga makagalaw eh. Pero tingnan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi niya doon, kaya mo. Sabihan mo ang iyong sarili, kaya mo. Amen? Sabihan mo katabi mo, kaya mo. Bakit hindi mo magawa yung kailangan mong gawin? Kasi anong sinasabi mo? Hindi mo kaya. Amen? So now, my next question to you. What is God calling you to do now in your life? Saan ka tinatawag ng Diyos? Ano dapat ang iyong gawin? Ang Diyos hindi po tumitigil yan sa kanyang paggawa. Ikaw, merong pinapagawa ang Diyos sa iyo. Ano kaya ang dapat mong gawin ngayon sa iyong buhay?
Ang kasabihan nga, work harder on yourself than on your work. Ang ganda po nun. Umpisahan mo, ayusin mo ang iyong sarili bago ang iyong trabaho. Kaya nga po, the next step is, number 3, attitude matters. Attitude matters. Hindi magkakaroon ng bago sa buhay mo kung luma pa rin ang ugali mo. Amen? May papakilala po ako sa inyo. Diyan po sa inyong mga screen, isang dalaga, isang babae. Ang pangalan po niya ay si Betty. Ano pong pangalan? Betty. Sino po itong si Betty? Bata pa lang po naulila na sa kanyang ama. Dahil ang kanyang ina, overprotective, ayaw po niya lumalabas itong si Betty. So magsimula po bata, doon lang po sa bahay itong si Betty. At dahil wala pong ibang nakakasalamuhang mga tao, naging low self-confident po. No? Nagkaroon ng low confidence itong batang ito. Mahiyain. Hanggang pagdalaga po, doon lang sa bahay, nung po minsan yung kanyang ina, sabi, Betty, pumili ka naman ikaw ng mag-grocery ngayon. So pinagkatiwalaan po siya ng nanay niya, na siya na po ang lumabas, pumunta doon sa grocery para mamili. Pero habang daw po siya'y namimili, may nakita siyang isang sombrero, a hat. So sinubukan po ito ni Betty, kinuha niya yung sombrero, tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin. At napakaganda po ng tingin niya sa kanyang sarili. Sabi niya, bibilin ko itong sombrerong ito. At nung papunta na po siya doon sa counter para bilhin yung grocery at yung kanyang sombrero, sinabihan po siya nitong nasa counter, Miss, ang ganda mo. That was her first time to hear that compliment. Dahil po palagi siya nakatago doon sa bahay, may nagsabi sa kanya, ang ganda-ganda niya. At nag-blush siya. And she felt so beautiful. No? Naglalakad po siya, palabas siya ng mall, nakita siya ng security guard, pinansin siya, pinuna siya. Uy, miss, ang cute mo. Wow, nag-blush na naman po siya. Ano? Ngumiti na naman siya. At nung pauwi po siya, napakaraming mga tao, tinitignan siya. Kino-compliment siya. Narinig niya, nagbubulungan ng mga tao, artista ba yun? Ba't ang ganda-ganda ng babaeng yun? Sabi nila. At nung pag-uwi niya, nakita siya ng kanyang ina, sabi po ng mama niya, wow, Betty, ang ganda mo ngayon Sabi po ni Betty, Mama, maganda ako kasi dito sa sombrerong binili ko. At sabi po ng nanay niya, anong sombrero? Ito pong sombrerong suot-suot ko. At nung hinahawakan niya, wala naman siyang sombrerong suot-suot. Sabi ng nanay niya, anong sombrero? Yung pong binili ko, sinahanap niya doon sa mga bagahe. Alam niya pong problema, hindi niya nabili yung sombrero. Yung akala niya sombrero nagpapaganda sa kanya, wala naman. Anong nagpaganda sa kanya? Yung paniniwala na maganda siya. Doon nag-umpisa ang lahat. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng paniniwala. Kaya nga po, ano ang sabi sa Biblia? Proverbs 23, verse 7. So a man thinks, so he is. Pag ang isang tao iniisip niya, siya ito, siya ngayon. Tandaan niyo po yan. That attitude matters. That through your attitude, you can create reality. Kung hindi mo man mabago ang iyong pamilya ngayon, yung asawa mo, yung business mo, baguhin mo ang iyong pag-iisip, ang iyong pag-uugali. Diyan mag-uumpisa, magbabago ang lahat. Hindi mo man mababago ang ibang tao, ang iyong realidad, mababago mo ang iyong sarili. Amen? Sa pamamagitan ng iyong
pag-iisip. Our attitude, our outlook, sometimes hinders us from renewing ourselves. Bakit luma pa rin? Bakit walang nagbabago? Dahil luma pa rin at hindi bago ang iyong pag-iisip at pananaw. Amen? Sabi nga po, an ugly attitude is like a flat tire. You keep on using it, you do not go very far. Kahit na gamitin mo ang butas na gulong, ano mangyayari sa iyo? Hindi ka makakalayo at baka pa nga ikaw ay maaksidente. Alam niyo po, ang mga elepante, pag tinali mo yan, bata pa lang, ng lubid, habang lumalaki daw po, kala nila mahina sila dahil doon sa lubid na yun. Pero sa laki nila, kung lang talagang pag-iisipan nila, pag nakatali sila, kaya nila sirain yung lubid na yun eh. Ano ang nagiging tanikala o lack ng buhay natin? Kamukha sa elepante, yung ating mga pag-iisip, your attitude, your mentality, your perspective. Analyze your attitude. Yan po yung magandang bigyan ng pansin. Tingnan natin, ano ba yung aking mga pag-uugali ngayon? 3 good attitudes I want to impart to you. Sabihin niyo po, I am blessed, I am grateful, I am working for the Lord. Ulitin niyo nga po, I am blessed, I am grateful, I am working for the Lord. Gaganda po ang buhay niyo. Ano man yung nangyayari dyan sa iyong karanasan, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa pangangatawan mo, sabihin mo yung tatlong yan, makakayanan mong lahat. Sabihin mo, I am blessed, pinagpapala ka ng Diyos. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. I am grateful, magpasalamat ka sa Diyos. Isang gamot po yan sa depression, ang pagpapasalamat. Gamot po yan para lumakas kayo. Dahil pag nagpapasalamat ka, sumasaya ka. Amen? And say, I am working for the Lord. Para saan ang buhay mong yan? Hindi lang para sa iyo. Para sa Diyos. Kasi kung nagtatrabaho ka na nagtatrabaho para sa iyo, ano mangyayari pagkatapos ng buhay na ito? Iiwan mo lang lahat. Di po ba? Pero alam mo, pag nagtatrabaho ka para sa Diyos, meron siyang basbas bendisyon sa iyo, hindi lang dito sa mundong ito, para sa susunod. Yung sweldo mo, hindi lang dito sa buhay na ito, yung gantimpala, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, hanggang doon sa langit. Tingnan niyo po, pag nagtatrabaho lang kayo para sa sarili niyo, di ba may pera ka na? Kayo po mga iba, na mga senior, meron na kayong pension, pero ang dami sa inyo nakasimangot pa rin. Hindi po ba? No? Bakit? Ba't hindi kayo fulfilled? Kasi anong sinasabi nyo? Mauubos din to. Konti lang. Di po ba? Ganyan ang yung iniisip. Pero pag sinasabi mo, ang ginagawa ko para sa Diyos, kauubusan ka ba? Kung alam mo yung ginagawa mo, yung trabaho mo, sa Diyos, galing sa Diyos, papabayaan ka ba niya? Hindi po ba? So that is a good attitude. You are doing this work not for you. You are serving not for you. It is for the Lord. Dahil hindi ka papabayaan na mabigo ng Diyos. Tandaan niyo po, that your attitude determines your altitude. Ang layo ng buhay mo, magdidepende yan sa pag-uugali mo. So, kung ang pag-uugali mo, nagrereklamo, malungkot, mainggitin, malayo ba ang mararating mo? So, sky's the limit. It depends on your attitude. Amen? Ang tanong po, what attitudes do you need to let go
in order to start again. Ano yung mga nagiging sagabal, nagpipigil sa iyo para umpisahan mo muli ang iyong buhay na napakabuti at napakaganda? Pang-apat po na hakbang para magsimula muli. Ready for hardships. Alam niyo po, we have a God who asks us to start again. Kahit na ang Diyos siyang nag-uumpisa muli, nagbabago ng mga bagay-bagay, God wants us to participate in this renewal, in this restart, in this rebirth, in this new beginning in our life. But I tell you this, mahirap pong sumusunod sa Diyos. Amen? What are the reasons why God gives us these difficulties? We must treat them as a blessing. Tandaan niyo po, there are two reasons why God gives us difficulties and hardships in our life. Ang una po, they help us to become closer to God. Hindi niyo po ba napansin, pag kayo po ay nahihirapan, doon kayo mas taimtim na nagdarasal. Doon nyo mas nararamdaman yung grasya ng Diyos. Hindi po ba? Pero pag wala ng problema, pag wala ng pagsubok yung tao, nagsisimba pa ba? Pag nagbo-board exam, makikita mo, ang dami mga estudyante, nagpapadasal. Pero pagkatapos ng board exam, makikita mo pa ba? Wala na. Pag hindi ka makabayad ng utang, konti na lang. Hindi ka na lang lumuhod, no? Lumakad. Konti na lang, gumapang ka na sa loob ng simbahan. Hindi po ba? No? God gives you difficulties because God wants you to become closer to Him. Remember that. Amen? But secondly, God gives you these difficulties because they help you to become closer to your destiny. Pag ikaw ay nagmamaneho, nakakita mo, road close. Anong ibig sabihin nun? Pinapahirapan ka ba ng DPWH? Kaya sinara nila yon? Meron dahilan bakit sinara nila yung daan. Bridge close. Pero ang tigas-tigas ng ulo mo, hindi. Dire-diretso ka pa rin. Ayun, nahulog ka. Ang dami sa atin ganyan, hindi po ba? Hindi natin nakikita mga problema natin, sinasabihan tayo ng Diyos, warning, wag kang didiretso dyan, wag matigas ang ulo mo. Kung hindi masasaktan ka, mahuhulog ka. Pero matigas ang ulo natin, ayan, lalo tayong napapariwara, lalo tayong nasasaktan. Mayroong dahilan ang Diyos pag sunod-sunod yung mga problema, sinasabi niya, wag ka dyan. Dito ka, umalis ka. Merong mas mabuti na binibigay ang Diyos sa iyo. Amen? Papakilala ko lang po ang tatay ko sa inyo. Nandyan po sa inyong screen. Sino pong mas mukhang pari sa amin? Yan po yung tatay ko. Napagkakamalan po na pari. Minsan po nagmamano yung mga tao sa kanya. Tatay ko po, si Tatay Ronnie, inamin naman po sa akin, nung bago po makilala ng aking nanay, matigas pong ulo, pasaway, pabarkada, malayo po sa simbahan. Hindi po involved sa simbahan. Pero magsimula po nung nakilala niyang aking nanay, nagbago po ng buhay. Dahil ang aking nanay po pala simba. So palagi po, sinasama ang aking tatay para po magsimba. Pero ito po yung nakakapagtaka. Magsimula po nung na-involve yung tatay ko sa simbahan, nag-choir pa po yan, araw-araw po, nagsisimba. Doon po sunod-sunod yung pagsubok ng aming pamilya. Ang dami po niyang problema na naranasan. Yung aking pong tatay, wala pong permanenteng trabaho yan. Nung umpisa po, pumasok pa po yan sa construction. Pagkatapos nag-manager po yan sa restaurant. Pagkatapos po,
Sinubukan po mag-business. Habang nagtatrabaho po sa Maynila, nag-open up po ng computer shop. Ang malas naman po, doon po nauso yung mga cellphone. So nawalang kwenta po yung mga computer, namuhunan, nalugi. Naalis po sa trabaho yung aking tatay nung nagtatrabaho po siya sa Maynila. Pagkapasok ko po sa seminaryo, na kailangan po namin ng pera dahil wala naman po akong benefactor, doon po siya nawala ng trabaho. Nag-business po muli. Nagkaroon po kami ng bus. Pero nauubos po yung kita namin sa tong. Palagi nahuhuli po ng mga pulis. Palagi din po nasisira. Wala pong linggo na hindi masisira. Kailangan ng bagong makina, mga bagong pyesa. So nalugi na naman. Nangontrata po, gumawa ng bahay, yung aking tatay. Nalugi din, dinimanda pa kami. Walang permanenteng trabaho yung aking tatay. Hindi po siya naging successful sa kanyang mga naging negosyo. At madalas yan po yung dasal ko sa Diyos, sinusumbatan ko ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, bakit ganyan ka? Yung tatay ko, choir naman yan, palagi nagsisimba. Ako, pumasok ako sa seminaryo, doon mo siya inalis sa trabaho, wala akong benefactor. Napaka-unfair mo. At alam niyo po, habang nagdadasal ako, doon po pinaisip ng Diyos sa akin, bakit pala hindi hinahayaan ng Diyos na magtagal ng trabaho yung tatay ko? Kasi gusto ng Diyos, mag-full-time siyang magtrabaho kasama ko ngayong pari na ako. Yun po yung reason ng Diyos. Kasi ano po yung trabaho ng tatay ko ngayon sa akin? Bodyguard. Bakit bodyguard? Binabantayan po ako palagi. Ang dami po kasi nanliligaw sa akin. Ang masaklap, yung man nanliligaw sa akin, ang tatanda na. Retired na? Senior na? Pero feeling nila may asim pa. Joke lang po. Pero totoo po, marami pong temptation ang pagiging pari. Marami po ang mga nagkakagusto sa amin mga pari. Lapitin po kami ng mga babae. O, alam niyo naman pala. Ang dami po nanliligaw sa amin. Ang dami po nagte-text. Nakakatanggap po ako ng text. Father, magkape tayo. Kape? Ito po yung nakakatawa. Pagtatanungin ko, saan? Sa Sogo po. Sogo? Kape? Masarap bang kape sa Sogo? Nung po minsan, meron po, no? Father, kain po tayo. Sinama ko pong tatay ko. Siyempre po, no? Kami lang dalawa, no? Pag nakita kami ng mga tao, nasasabihin, nagde-date si Father. Sinama ko tatay ko. Pagkatapos namin kumain, umuwi kami, nakatanggap po ako ng text doon sa nag-anyaya sa akin, nag-invite, sabi, Father, sa susunod po, huwag niyo nasasama yung tatay niyo, ha? Sabi ko. Anong ibig sabihin? May maitim na balak. Gustong maka-score sa akin? Ha? But there were times, really, I confess to you, na naisipan ko po na magkasala. Pero salamat po sa tatay ko na palaging nagbabantay sa akin. Hindi ako makatakas. Palagi tinatanong, saan ka pupunta? Hindi ko naman masasabi, magkakabaret ako, sabi ko. Di po ba? Nagpapasalamat po ako sa Diyos
na hindi niya binigyan ng permanenteng trabaho ang tatay ko. Dahil ang permanenteng trabaho pala ay yung makasama ako, bantayan ako, para malayo ako sa tukso at sa pagkakasala. Amen? So remember that, my dear friends, that God restarts your life because He's bringing you closer to your destiny. May dahilan ng Diyos bakit sinisira niyang plano mo, bakit inuumpisa niya muli ang buhay mo para ilapit ka niya sa iyong tadhana. God has a better plan. Amen? So the question is, what hardships are you facing now? Ano yung mga paghihirap, problema na hinaharapan mo, at saan ka dinadala ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema at paghihirap na ito? Last po, trust God completely. Sabi po sa Biblia ni San Pablo that we should walk not by sight but by faith. Ang lumakad ka sa pananampalataya, hindi sa nakikita lang ng iyong mata. Kung sa tingin niyo po, kayo'y nabibigo, tandaan niyo ito. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang sitwasyon na papabayaan ka lang niya doon. Amen? If God has led you to a problem, God has a good reason for that. At kung gusto mo ng sumuko, ito po yung tandaan nyo. Magdasal ka. Sa iyong pagdarasal, balikan mo lahat ng mga problema na nalampasan mo. Pag nagdarasal ka, tandaan mo na hindi ka dadali ng Diyos para lang mabigo. Amen? Why does God bring you to a suffering? Because God wants you to create a strong character. Dahil kung hindi ka mahihirapan, hindi ka lalakas. Amen? So, magtiwala ka sa Diyos. Mas alam ng Diyos. Kita lahat ng Diyos. Yung vision natin, yung nakikita natin, limited. Malapit lang, kakaunti. Mas malawak, malapad na nakikita ng Diyos. So, kanino ka dapat magtiwala? Sa Diyos. Kung nagdududa ka na, offer your doubts to God. Amen? At tandaan mo, God did not create you weak. Hindi tayo ginawa na mahina ng Diyos. Walang ginawa na mahina ang Diyos. Ano ang sabi ng Diyos nung ginawa niya tayo? It is good. It is good. So, whatever bad situation you are in, remember, you are good, you are strong, God trusts you. Kaya nilagay ka niya doon. Titiwala siya sa iyo. Hayaan niyo po na basahin ko lang. Ito pong nagpadala ng liham at sulat sa akin. Kung makikita niyo yung kanyang picture dyan sa inyong mga screen. Ang pangalan po ng babae dyan sa gitna ay si Cherry Visconde. Ang sulat pong ito ay galing po sa kanyang asawa. Sumusulat po siya, nagpapasalamat po sa akin. Sabi po niya, greetings, hello Father Joel. Cherry Visconde was diagnosed with stage 4 lung cancer last July 16, 2022. It was very difficult for us, our family at that time, for hearing the sad news about her condition. Normally, this cancer takes about 8 months to 12 months max to live. But Cherry has the will and the desire to live. In fact, Cherry saw an image outside the window of the Medical City Hospital resembling Mother Mary. May nakita daw po siyang ulap na parang picture ni Mama Mary. Nandito din po sa kanyang sulat. Yung nga po muka ni Mama Mary, ng Virgin Mary, makikita niya po sa ulap. And this happened after her surgery
removing the 1.8 liters of water from her right lung, and after learning that she had a tumor in her right lung. With that image, Father Joel Cherry affirmed that in her heart, that Mother Mary is with her throughout this journey. She believed, and we believe as a family, that our Lord God, Lord Jesus, and the Holy Spirit, with Mother Mary and Saint Joseph and all the saints and angels, are with us, staying with us in this journey, a spiritual awakening. At that moment, our Cherry Visconde is with us. As of the moment, our Cherry Visconde is with us. Yun po yung milagro. Na dapat po patay na siya pero buhay pa rin. It has been 1 year and 4 months since her last diagnosis. She was given treatment for 10 continuous sessions of radiation therapy to arrest the metastasized cancer cells on her brain. In addition to that, she has undergone immunotherapy, chemotherapy for 36 sessions to address the tumor and metastasized cancer cells in her lungs, liver, lymph nodes. Isipin niyo po yan, no? 36 chemotherapy sessions. 6 pa lang po, mabigat na. Pero nakayanan po niya yung 36. Tapos meron pa pong 10 radiation. Hanggang ngayon, buhay po. No? And all of this, we as a family supported each other emotionally, physically, financially, with the help of other people. With God's mercy and goodness, we are still here as a family, complete and always together. God gave us the strength to be physically, emotionally, and spiritually strong. God has touched our family with the situation that we had before. A situation that in the human perspective would not want to. But God has also drawn us to His divine grace. We are back in God's divine arms, and we are loving it and we are living it. We hope that this experience in our lives, especially our Cherry Visconde, would inspire other people who are hurt, who are in pain, who have lost hope and faith. Those who are sick, bedridden, those who have cancer and other terrible diseases, that with God, everything is possible. And we have to do, and all that we have to do is to surrender to His divine will. And we let God enter our whole being. Nagpapasalamat po sa akin dahil nga dumating po sila sa parokya noong pong February 15, 2023. This year lang po. Nagpa-pray over po sa akin. At nagpapasalamat po, pinadalang sulat sa akin last October, sabi po, buhay pa rin. At pinapabasa po itong sulat na ito for all of you. Na iniisip nyo, malala, grabe yung inyong sitwasyon, I tell you, may mas malala pa po na tao, na karanasan, na nakakaranas ng problema kesa sa inyo. Pero tingnan niyo po ang taong ito. Hindi po siya sumusuko. Bakit? Nagtitiwala sa Diyos. Ikaw, problema mo lang, asawa mo. Ikaw, problema mo lang yung business mo. Itong problema ng taong ito, namamatay. Mas grabe po ito. Cancer, mauubos lahat. Bulsa mo, lakas mo, yung inyong gana din, tuwa. It is draining. Financially, spiritually, emotionally, lahat ubos ka. Pero tingnan niyo po, pag gusto mo nang sumuko, sana maalaala niyo po ang taong ito lumalaban. Kaya sana lumabang ka din. Magtiwala ka sa Diyos. Kung magtitiwala ka sa Diyos, tutulungan ka niya, baguhin, magsimula muli sa iyong buhay. Amen? Napakaganda po na sinabi ni San Pablo in his letter to the Philippians. He said that, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to the completion at the day of Jesus Christ. So, inumpisahan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Amen? Yan ang mabuting balita. Question is, what is keeping me from trusting the Lord
completely. Ano ang nagpipigil sa iyo? Anong hadlang sa iyo para pagtiwalaan mo, paniwalaan mo ang Diyos buong buo sa iyong buhay, sa iyong puso? Just a recap, paano magsimula muli? 5 hakbang. S, pakibasa po. Stop. T, take action. A, attitude matters. R, ready for hardships. T, trust God completely. Ano po ang spelling? Start. Because if you start again, you will have a gain. Kung mag-uumpisa ka muli, meron kang makukuha. Higit, labis-labis, sobra-sobra. Huwag kang matakot na magsimula muli. Dahil pag nagsimula ka muli, meron kang makukuha ng mas marami. Amen? Anong makukuha natin? That is the question. What will we gain if we start again? 2 bagay po. First is a beautiful life. Isang magandang buhay. Kasi po, tingnan nyo, ang isang artist, pag siya po ay nagpe-painting, dinadagdagan niya ng kulay. Yung pong larawan para gumanda. Di po ba? Pag meron nilalagay ang Diyos sa buhay mo, maaaring sa tingin mo, yan ay dilim, yan ay maitim, yan ay pangit, hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pinapaganda lang niya ang buhay mo. Kahit na sa tingin mo, hindi maganda, yang ikinakabit na karanasan ng Diyos sa iyong buhay. Trust God. God is making your life more beautiful. Amen? And next is a valuable life. God is giving you a more valuable life. Tandaan niyo po, sa ginto, binabalik-balik yan doon po sa apoy para kuminang ang ginto. Yun po yung tinatawag nilang pagpupurify ng ginto. Pag makinang na, yan po mas mahal. Kaya nga pag dumadaan ka sa init, anong ibig sabihin? Ginagawa ka pang mas mahalaga ng Panginoon. Amen? Kahit na paulit-ulit, pabalik-balik, trust the process of God. God wants you to become more valuable. Mas mahalaga. So, don't be afraid to start again. Amen? Sabihan niyo po ang inyong katabi, magsimula ka muli. So declare today that my life begins. Ngayon, Panginoon, mag-uumpisa muli ang aking buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Tulungan mo ko, Panginoon, na huminto muna. Tulungan mo ko, Panginoon, na kumilos. Tulungan mo ko, Panginoon, na ayusin, maging maganda ang aking pag-uugali, ang aking paningin. Tulungan mo ko, Panginoon, na maging matatag sa mga paghihirap ng buhay dahil may dahilan lahat ng ito para marating ko ang aking mabuting tadhana. At tulungan mo ko, Panginoon, na magtiwala sa iyo. If you start again, you will have a gain. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. At sumainyo ang Diyos, pagpalain kayo ng Diyos na may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.